Let's get into the mode of worship. Amen. At ang worship ay hindi lang sa pag-awit, kundi sa pakikinig. Sabi ni Brother Branham, higit kaysa sa pag-awit ay ang pagtanggap ng salita ng Diyos kapag ito'y pinapangalan. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Yes, Father. I have a Father. He calls me His own. I have a Father, calls me His own. He'll never leave me, no matter where I go. Just think of your Father now. Hallelujah. He knows my name. Kilalang kilala niya ang bawat anak niya. Hindi niya kailanman iniiwan. Hindi pwedeng sabihin ng kanyang mga anak na nawalan sila ng ama. His presence is always there with them. Keep them and protect them. I call. He knows my name once again, Brother Nelson. He knows my name. He knows my every thought. He sees it's there that, yes, Lord, and hears me when I call. He hears me when I call. Praise God. Mari muna kayo umupo mga kapatid. Sa malaking privilege na niloob ng Panginoon na makatayo po muli sa likuran ng pulpitong ito. At salamat po sa pagtitiwala nating mahal na pastor sa dakong ito. At sa inyong suporta din mga kapatid. At napakarami na po natin dito. Praise God. Nung umalis ako dito, kukunti pa lang, ngayon lalong dumadami. Praise God. At alam ko na saan mang sulok sa mundong ito mga kapatid, marami ngayong sumasubaybay sa tinatawag nating live streaming. Mga kapatiran din sa dako ng Qatar, Dubai at sa Saudi Arabia, alam ko na nakita nila, at pati mga kapatiran sa dako ng Saudi, inaabangan nila akong tumayo dito sa likuran. Praise God. At maring ngayon ay nakatutok sila sa akin ngayon. Kaya nga si Baral, nung isang gabi kinausap ako, bumalik ka na dito, Brad. Sabi ko, si Barboy nga, hindi bumalik. Nandito pala si Barboy. Praise God, purihin ang Panginoon. So, sa hindi po pagtatagal mga kapatid, dahil ang oras natin, alas 10:20 na, hindi po ako magtatagal. Nais ko lang iulat sa inyo yung nangyari sa gawain ng Saudi Arabia. At mahigpit na lugar, mahigpit pa sa Kuwait. Pero sa kabila ng mahigpit ang lugar, talagang ayaw ng mga taga Saudi Arabia na maghayag ng salita ng Panginoon. Dahil sa panahon na mahuli na yung naghayag ng salita, automatically ay kinukulong nila, pinapalo kada Friday at pinapauwi. At sa biyaya ng Panginoon mga kapatid, hindi po nangyari sa amin yon. Doon sa iba nangyari yon. At lalo silang pinahiya. At nung nagbautismo ako ng 3 yata katao yon sa dagat mismo, binabantayan pa kami ng Coast Guard, mga pulis mismo. Pero bago nangyari yun mga kapatid, nung nagbautismo ako ng 3 katao, doon sa dagat mismo ng, tawagin sa Jubel, Corniche yun, kung dagat. At yung mga churches ng denomination, kapag nagbautismo sila, dinadala nila sa games. Parang natakot sila na ilantad yung sarili nila, nagbautismo. Pero kami mga kapatid, talagang alam natin, matapang talaga mga end-time message believer. Amen po ba? Praise God. Alam natin kung sino yung tinatayuan nating mensahe. Diba? Ang sabi nga, what is the message? At alam natin kung sino yung mensahe, walang iba, ang ating Panginoong Kristo mismo, mga kapatid. Praise God. Kaya, bakit tayo matapang? Dahil alam natin kung sino yung
kung saan tayo nakadepende. Kaya, nung nagbautismo ako, bumili ako ng tubig para bago kami pumunta doon sa dako ng Jubel. Kasi galing pa ako ng Kubar at si Bardal galing ng Damam. Tapos, bumili ako ng tubig. At meron nakatakda na magpabautismo nung time na yon. Paglingon ko, hindi ko na nakita yung dalawang kapatid, si Bard Jr. saka si Bardal. Samantalang, nandyan lang sa harapan ko. Bakit kaya anong nangyari? Ang ginawa, tumawag pa ako, nasaan na ba kayo? Yung pala, nandun na sa harapan ko mismo. Ayun, nung time nung nagbautismo kami, yung pulis na nakapatol, dinaanan lang kami. Habang nilibing namin yung mga 3 kaluluwa na tumanggap sa pangalan nating Panginoon Kristo. Yung sinisita, yung mga taong nagumpukan. Samantalang, dito lang mismo, dumaan lang sa tabi namin. Sabi ko, yung tinatawag, spiritual blindness. Hindi lang na nakikita yung bagay na yung ginagawa ng isang lingkod. Hindi lang yun, mga kapatid. Ang dami pa. Pero kung iulat ko sa inyo lahat, maring hindi tayo matatapos. Puro patotoo na lang. Pero hapyawan ko pa rin ng konti. At merong ginamit din na isang kapatiran natin, mga kapatid, sa dako ng Saudi Arabia. Nung nasign ako ng Jubel, nilisan ko lang pagsalita dahil ayaw kong mabitin, mga kapatid. Nag-ikot ako ng Jubel para makahanap ng lugar na pagdaosan namin dahil kahit saan na lang kami makarating. Mapunta kami sa accommodation ng mga kapatiran, mapunta sa deserto. Kaya meron nga silang kanta ni Barboy noon, mga tupa na deserto. Praise God. Nasa laptop ni Barboy siguro. Tuwang-tuwa yung mga kapatiran. Kaya, nung time na yon, nung nasign ako ng Jubel, naghanap ako ng pwede naming arkilahan na lugar. Wala kaming nahanap. Ay, nung ginawa namin, nag-sharing kami sa tabi ng Kadiwa, habang naghintay kami nung transport namin, napunta doon sa deserto, na nagdawasan namin ng gawain. Mayroon isang tao doon na hindi mapakali. Yun si Bar GC Talawi. Alam ko, nagumasig nga si Bar GC. Tapos, nagtanong siya kung saan bang gawain ninyo. Hindi namin pinalampas yung pagkatao na yon, sinama namin siya sa gawain. Nakita niya doon sa lugar ni Bard Peter. Nung isang gabi, nandito si Bard Peter, Dominic Peter. At doon kami nagdaos, doon sa kwarto niya. At nung time na yon, sabi niya, parang nagpakahirap kayo dito. Dito na lang sa apartment ko. Nag-isa lang ako dito. Yung lugar na yun, mga kapatid, doon sa lugar ni Barges Talawi. At alam nyo, 5 base na kami sinisita ng kapitbahay. Ginawa namin magawa namin paraan para i-sell yung dako, yung lugar na yon, pero narinig pa rin nila yung boses namin. Ang ginawa namin, Lord, sana maging mensahe sa kanilang narinig sa tuwing nagdaos kami ng gawain. Kasi kada gawain, mga kapatid, hindi mapuspos ka ng kapangyarihan ng Panginoon, ng Espiritu Santo ng Panginoon. Dahil talagang, sabi ko nga, nangaraon 3 oras doon. Kasama naman yung question and answer. Pero hindi po gawin ko yun dito, mga kapatid. Kasi alam ko, baka ako na lang maiwan dito. Praise God. At nung kasagsagan ng gawain namin na nasa kalagitnaan na kami, may narinig akong nagdoorbell. Inutusan ko yung isang kapatid, Brad, merong nagdoorbell. Nung sinilip niya, nakita niya nakaputi. Kasi ang sinusuot kasi ng mga Arabo, nakaputi yun. Parang nakapalda na pagdamit nila. Tapos bigla siyang bumalik. Hinahanap si Barges kasi siyempre hindi kami may-ari ng plot eh. Yung lumabas si Barges, tiningnan niya, wala siyang nakita. Sabi ko, Brad, isa lang ibig sabihin nun, anghel ng Diyos yun. Kaya naging panatag yung mga kapatiran, mga kapatid. Kaya salamat din sa suporta, sa mga panalangin, malago ang gawain sa dako ng Saudi Arabia. Ngayon, meron tayong mga nabuksan na Bible study sa dako ng Damam. At meron yung kaming contact ng mga ministro din na gustong magkaroon din ng parang gawain din. Parang question and answer. Kaso lang, minsan sa sobrang busy ko rin, hindi ko rin maasikaso. Kumbaga yung pag-adjust ng time, mga kapatid, napakahirap. Kasi galing pa na sa malayo na lugar, tapos yung araw din na yun, na Bernes din. At ngayon, yung Bible study sa Damam, sabi ko, Brad Bar Jr., kasi malapit siya doon, ikaw ang bahala dyan. Ay, si Bar Jr. ngayon, nagpatuloy sa Bible study. At mayroon pang nakaabang na ang dami din sa lugar na yon. Yung nagpastor kasi doon, napuntahan nila Brad Ruben noong time na yon, nagbakasyon.
At wala na nag-handle ngayon. Kaya sabi ko, pagkataon na yun, lusobin mo yun. Praise God. Pero huwag kang makipag-away. Praise God. Kaya patuloy niyong isama sa panalangin, mga kapatid. Praise God. Yun lang po ang nais kong iulat sa inyo. Ayaw kong tapusin yung lahat na pag-ulat tungkol sa nangyari sa gawain doon dahil mahaba talaga. Praise God. Kasi ang salita ng Panginoon, alam natin, eternal yan. Hindi natatapos yan, mga kapatid. At connection yan sa tinatawag na eternity. Hindi po din tapusin. Paikot-ikot lang yan. Walang katapusan. Amen po ba? An-express ko lang yung kaba ko kasi kahit matagal na akong tumatayo, sa totoo lang. Mahirap tumayo sa likuran ng pulpitong ito, kahit saan mang dako, mahirap talaga. Kasi kung pwedeng gawin yun, magkukwento na lang, pero mas may malaking pananagutan natin sa ating Panginoon. At sa hindi po pagtatagal, nais kong tumayo tayo, mga kapatid. Tumungo na tayo sa salita ng ating Panginoon. Praise God. Naniwala ako na ang bawat isa sa atin, mayroon tayong tinatawag na expectation. Amen po ba? Amen. Kung kayo ay pumarito sa dakong ito at nag-expect kayo na matugunan ang inyong spiritual na pangailangan, o physical na pangailangan, material o financial na pangailangan, at kung kayo ay nakatuon lamang sa akin, mga kapatid, sabihin ko sa inyo sa oras na ito, mabibigo kayo. Pero ang expectation ninyo, nakatuon sa ating Panginoon Kristo, uuwi kayo, mga kapatid, na natugunan ang inyong mga pangailangan sa oras na ito. Praise God. Nais kong buksan natin ang ating mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 13. Hallelujah. Sa 1 Corinthians chapter 13, umpisa natin pagbasa sa verse 11. Hallelujah. Sabi dito, when I was a child, I speak as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Tuloy ko sa verse 12. For now we see through a glass, darkly, but then face to face now. I know in part, but then shall I know, even as also I am known. Praise God. At sa 2 Timothy chapter 3 verse 7 ng ating mga Biblia. Yung message ko pala, siguro nakikinig din yung message ko. Si Sturtis po, mga kapatid. Abuy ba? Nilinaw ko lang, magandang malalaman yung apelido. Praise God. At yung nirigalo sa amin na anak, si Mark Ezekiel. At nandun siya itaas ngayon, mga kapatid. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 7, basahin din natin, mga kapatid. Sabi dito, sa 2 Timothy chapter 3 verse 7. Sabi dito, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Praise the Lord. Manalangin po tayo, mga kapatid. Oh, Heavenly Father, thank you, Lord Jesus Christ, sa oras na ito, Panginoon. Isa po ka malaking privilege, Panginoon, na makapaglingkod sa iyo at sa aking mga kapatiran. Nakatayo po ako, Panginoon, sa likuran ng pulpitong ito. At alam ko po, Panginoon, na sa aking sariling kakayahan, hindi ko kayang tugunan ang pangailangan ng bawat isa, O Lord. Ikaw lang po, O Diyos, ang pwedeng tumugon sa kanilang mga pangailangan, Lord, sa oras na ito, Ama. Lord, sa iyo po ako umaasa at nagtitiwala, Panginoon, dahil wala po ako magawa sa aking sarili. Use me, O Lord, to be a channel of blessing sa lahat ng mga kapatiran, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Bless niyo po silang lahat, Panginoon. Salamat po sa iyo, Lord. Ang lahat na ito, binabalik namin sa iyo ang kapurihan at pasalamat sa iyong dakilang pangalan, aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Praise God. At maaari na pong umupo, mga kapatid. At nais kong pamagatan itong salita ng Panginoon na ating talakayin sa oras na ito. Failing to grow up into maturity. Failing to grow up into maturity. Hindi paglago patungo sa pagulang or pagkabigong gumulang. Praise God. Bago po tayo magpatuloy, mga kapatid, pagkabigong gumulang.
Nais ko kayong tanungin mga kapatid. Bago po tayo magtuloy-tuloy sa topic na ito, nais ko po kayong tanungin. At pakitaas na lang yung kamay, honestly. Sino ba dito na isang buwan pa lang na tumanggap sa mensaheng ito? Pakitaas yung kamay. Isang buwan pa lang. Parang wala. 6 months, pakitaas yung kamay kung sino man. Parang walang nagtayo. Nahiya yata kayo mga kapatid. 1 taon. Wala din nagtaas ng kamay. O sige, 2 taon. Praise God. May isa pang 2 tumayo. 5 taon. 3 months lang. 5 taon, wala ba? Meron sa likod. 10 taon. 15 years, wala ba? 20 years. Marami na rin pala. Praise God. 30 years. Praise God. Kumbaga, matagal na rin na ang iba dito ay matagal na rin na sabihin natin nanampalataya sa ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng mensaheng ito. Naniwala ako na matured na kayo sa salita natin ng Panginoon. Praise God. At balikan natin yung binasa natin kanina sa 1 Corinthians chapter 13. Sa verse 11, sabi dito, "When I was a child, I speak as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things." Sabi niya, nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata. Nagdaramdam akong gaya ng bata. Nag-isip akong gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao ay iniwan ko na ang mga bagay na pagkabata. Naniwala ako, sana iniwan na natin pagiging immature natin dito mga kapatid. Kasi kung manatili tayo doon sa pagiging immaturity, baka hindi kayo makasama sa pag-agaw. Kasi walang isang pananim na anihin siya na hindi gumulang. Tulad ng palay o mais, kailangang hinug mo na siya at gumulang na talaga bago i-harvest yun. Kailangang lumago tayo at gumulang tayo mga kapatid. Praise God. Amen po ba? Parang napakahina. Praise God. Sa mensaheng ito na ating tinanggap, ang dami na po nating nalalaman. Maring iba nito ay yung 1,100 message, mga spoken words, mga spoken books mga kapatid. Maring iba nito ay nadaanan nila, nabasa na nila. Pero ang tanong, ang kanilang spiritual na relasyon sa Diyos, nag-matured nga ba talaga sila? Nais ko lang sabihin sa inyo mga kapatid, hindi batayan yung marami kang alam. Hindi batayan na nabasa mo lahat ng spoken words, nabasa mo ng buong Biblia mula Genesis hanggang Revelation. Hindi batayan yun. At nasa ulo mo ang lahat na scripture, verses ng Biblia mga kapatid. Hindi batayan yun na ikaw matured enough. Praise God. Ang totoong matured mga kapatid, kung ang salita ng Diyos na yung nabasa, nagawa mo itong tayuan at sa buhay mo mga kapatid, totoo yung matured yun. Pero kung nabasa mo lang at hindi ito nahasik sa sarili mong puso, sa ibang salita, hindi mo ito isabuhay sa buong pagkatao mo, you are not matured. Hindi ka matured mga kapatid. You are still a baby. Praise God. Hindi po ako nakagalit. Sinasabi ko lang po kung totoo. Praise God. Hallelujah. Hindi batayan po yun mga kapatid. Kasi marami po mga ministro, mga pastor, mga evangelist na ang dami na nilang alam, pero hindi mo na sila makikita na naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi po yung batayan. Depende yun sa individual naman ng palataya kung paano niya tinanggap ang salita ng Diyos. At yung pinahawakan na yun. Praise God. Yung salitang maturity. The word maturity is the state or quality of being mature. Full development or the period of time in your life, physical growth has stopped and you are fully developed. Ito yung meaning ng dictionary sa literal na pagkatao. Sabi niya, is the state of being fully developed or adult. Sabi ng dictionary, yung salitang maturity. Yung salita naman na grew up, sabi niya, meaning to increase in size by a natural process.
to expand or gain, to increase an amount or degree, intensify, to develop and reach maturity, to be capable of growth, thrive. Hallelujah. Yung feeling, hindi ko rin sa dictionary yung feeling, yung pagkabigo or feeling. Sabi dito, the act of person or thing that feels a failure. Yung pagkabigo. The feeling of someone or something are their faults or unsatisfactory features. Ibig sabihin, sabi na dictionary mga kapatid. At sa tao, tulad natin, mayroong tinatawag na 3 stages of men. Diba? Una, yung tinatawag na infant. Ibang salita, is a baby or very young child. O tawagin nating sanggol. Sangayon ba kayo sa akin, mga kapatid? Amen. Sanggol pa lang sa literal na pagkatao o physical na pagkatao. At alam natin yung sanggol, hindi pwedeng subuan ng kanin yan. Mabulunan yan, mga kapatid. Kailangan pakainin mo siya ng gatas. Sanggol pa nga eh. Ngayon, pag sinubuan mo kagad ng kanin, sigurado yon, mabulunan yon. At talagang alagaan mo siyang husto kasi sanggol pa siya. Pangalawang stage, yung child. Yung child is a human being who is not yet an adult or immaturity. Ibig sabihin, malaki na siya, pero hindi pa rin talaga siya mature. Immature pa siya. O sa ibang salita, immaturity pa lang. Hindi mo pa siya asahan na maglakad sa kalsada. Baka mabunggo pa ng tricycle. Kasi immature pa nga eh. Pangatlo, yung sons. Yung message na adoption, mga kapatid. Yung anak, kailangan mo nang ipaalagaan siya sa kasi ipakilala ng kanyang magulang. Hanggang tumungo na sa tinatawag, yung mature na talaga. Lumago na siya sa kanilang ipakilala doon sa kanyang mga tauhan. Yung matured na. Praise God. Kaya ito sinabi ni Apostol Pablo, yung binasa natin kanina, sabi niya, nung bata pa siya, nagsalita siya ng bata. Praise God. At nag-isip siya ng bata din ang kanyang pag-iisip. Pangunawa niya ay bata rin. Na ang masakit lang, nasabihin mga kapatid, kung tayo ay nanghawakan sa salita ng Panginoon, masasabi natin sa ating sarili na tayo mga end-time message believer, ang tagal na nating umatin sa gawain, pero sanggol pa rin. Di ba sanggol, ginagamit yun, ano bang tawag nung ginagamit ng bata? Pacifier. Ano bang salita? Chupon. Ang laki na ng katawan, tapos nagchuchupon ka pa rin. Nakahiya yun mga kapatid, di ba? Hindi ko kayo hinihiya, pero spiritual speaking, naniwala akong mature tayo dito. Amen po ba? Amen. Kung tayo habang tumatagal, naglilingkod tayo sa ating Panginoon, at yung pa rin hawak nating chupon, di ba tayo mahiya sa ating sarili, mga kapatid? Praise God. Kailangan nating lumago tayo. Praise God. Parang hirap pong umimin. Praise God. Sinasabi ko lang po mga kapatid. At po din to sa tinatawag na yung 3 journey ng Israel. Nais kong buksan sa inyo mga kapatid para maintindihan ninyo. As kung buksan natin yung message na ito yan, yung message na anong message no? Ephesians Parallels Joshua. Pinangaral ito 1960. Ganitong pagkasabi po mga kapatid, basahin ko po sa page 6, paragraph 42. Sabi dito, there was 3 stages of the journey, and there's 3 stages of this journey, for we are justified by faith, believing on the Lord Jesus Christ, forsaking the land of Egypt. Una, yung unang journey na ginawa ng bansang Israel, sabi na una,
For we are justified by faith, believing on the Lord Jesus Christ. Pangalawa, forsaking the land of Egypt, come out, and then are sanctified through the offering of His blood, washed from our sins, and become pilgrims and sojourner, claiming that we are seeking a land, a city that's coming, or a promise. At po dito tinatawag na 3 stages of grace. Mabasa din natin ito sa page 7, paragraph 46. Sabi nito, but the believers, the Caleb and Joshua outfit that was going on to the promise, they moved on over into the land and took the land and settled down in the land as a position. And we never stop at justification, sanctification. Let's go on to the baptism of the Holy Spirit. Let's not stop at believing on the Lord Jesus, being baptized. Let's not stop because He's cleaned us out from a life of sins. But now, we press on into a position to promise of the baptism of the Holy Ghost. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Diyan lang muna tayo. At ang tao, at alam natin tinatawag na 3 stages of grace. Una, tinatawag justification. Ano ba sa Tagalog yung justification? Pag-aaring ganap. Meron pang ibang salin yun sa New Version. Pinababaw ng husto. Pangalawa, tinatawag na sanctification. Yung sanctification, mga kapatid, ang haba yung proseso. Depende yun sa puso ng isang manampalataya. At alam natin, yung ibig sabihin ng sanctification, to cleanse and set aside for a service. Kaya sa isang manampalataya, lalo na sa mensaheng ito, ang dami nating pagsubok, ang dami nating mga suliran, ang dami nating mga problema, dahil kasama yun sa tinatawag sanctification. Pero sabi nito, hindi tayo tumitigil hanggang malinis ka. Kung nalala nyo mga kapatid, itong kapitan na si Cornelio, kung napansin ninyo, bago sila nakatanggap ng bautismo sa tubig, nakatanggap mo sila ng bautismo ng Espiritu Santo. Alam nyo bakit? Dahil nasanctified na sila. Ibig sabihin, nalinis na ang sarili nila, ang buong buhay nila, handa ng tumanggap. Kaya mismo, kahit hindi pa sila nabautismuhan sa tubig, bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo na aming Panginoon Kristo. Alam nyo bakit? Dahil linis na eh. Ibig sabihin, malinis na, or sabi, to cleanse and set aside for service. Ang ginawa nga nila, sabi ng Bible, kada 3 oras, nanalangin sila, at kasama ang kanyang mga tauhan at buong pamilya. Hindi ko alam kung ginagawa niyo ito, mga kapatid. Yung prayer devotion, kung tawagin natin. Pero ito, ang pamilya ni Cornelio, lagi itong ginagawa. At dahil pinakinggan ng Diyos ang kanyang mga panalangin, nag-utos pa ang Panginoon na isang anghel, patunay, confirmation sa iyong ginawa. Praise God. Sa ating panahon, sa bawat pamilya, mga kapatid, sa tuwing nanalangin tayo, meron pa bang anghel na inutusan ang Diyos ngayon at dalawin ka, dininig ang iyong mga panalangin? Meron pa bang anghel na dumalaw sa iyong tahanan ngayon? Anak, pinakinggan kita. Praise God. Alam niyo bakit? Sa daming kasing pressure sa labas. Doon pa lang sa loob ng bahay para ayaw mo tumira sa bahay. Praise God. Paano ka dalawin ng anghel ng Diyos na doon mismo sa bahay, daming nakadisplay doon? Praise God. Doon pa lang, pagtingin pa lang doon, di pwedeng pumasok. Hallelujah. Mature tayo, mga kapatid. Naniwala ako na maging aral ito sa ating lahat. Hindi lang sa akin, kundi sa inyong lahat. Praise God. Sa pagkataong ito, yung sanctification process, napakahaba po nito. Hindi maging handa ang isang sisidlan, hindi maaaring pumasok ang bautismo ng Holy Spirit. At nais ko lang linawin sa inyo, mga kapatid, na hindi sapat yung bautismo lamang sa laman. Dahil nangyari po yun sa church ng Corinto. Praise God. Nakadepende lang sila. Tuwang-tuwa sila. Dahil nabautismuhan sila dito lang sa laman. Nag-enjoy sila. Sabi na, ang sarap magpuri sa Diyos. Hindi naman masama. Meron nakalagay dyan, praise the Lord, di ba? Sa baba banda, nakalagay, praise the Lord. Praise God. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Parang walang hatak. Hallelujah.
Ba kailangan natin i-stir up ang sarili natin, mga kapatid? Ako mismo dito, nag-enjoy ako sa salita ng Diyos. Di ko alam kung nag-enjoy kayo. Hallelujah! Hallelujah! Ito yung malaking privilege, mga kapatid, na makapunta tayo dito para manambahan sa ating Panginoon. Sino bang pinuntahan natin dito? Si Pastor ba? Para magkita-kita tayo dito? No! Ang pinakasentro ng ating pagparito, walang iba ang ating Panginoong Kristo. Para sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Pero paano mo siya sambahin na hindi ka nag-create na tinatawag? Yung tinatawag na atmosphere ng panambahan sa ating Panginoon. Diba? Nandito tayo sa physical na kalagayan o katawan. Ang Diyos sa Espiritu. Paano mo siya sambahin sa Espiritu katotohanan? Kailangan pumaloon ka sa tinatawag na Spirit realm. Paano mo siya masamba? Praise God. Pero hindi ko alam kung nandoon ba kayo sa ganung kalagayan, mga kapatid. Sana nandito tayo ngayon. Ang ating puso, ang ating isip nakatuon sa Kanya. Praise God. Pero kung nandito kayo, mga kapatid, at ang iyong isip nag-iikot sa buong paligid ng building na ito, uwi kayong talunan pag-uwi ninyo, mga kapatid. Bigo kayo pag-uwi ninyo. Pero kung nandito kayo, mga kapatid, at laging iniisip ang Panginoon, nagbulay-bulay kayo dyan, aalis kayo sa building na ito, nataglay yung pagpapala galing sa ating Panginoong Jesus. Praise God. Hallelujah. Si Pedro, nagsalita pa lang. Hindi pa nga nabautisman sa tubig ang pamilya ni Cornelio. Habang nagsisir si Pedro, napospos na sila kaagad ng Espiritu Santo. Alam niyo bakit? Dahil ang sisidlan nila, malinis na. Handa na tumanggap ng mga pagpapala. Kahit magsisigaw ako dito, mga kapatid, kung hindi kayo willing tumanggap, nandiyan si Brad Juanito. Hallelujah. Kung hindi willing tumanggap kayo ng pagpapala, hallelujah, wala kayong matatanggap sa oras na ito. Pero handa yung puso na tumanggap sa mga pagpapalang spiritual, mga kapatid. Ngayon pa lang, bababa ang Espiritu Santo ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hallelujah, Lord Jesus. Sabi ko nga sa inyo, sa munting iglesia sa dako ng Saudi Arabia, na pinasimulan nilang Barboy. Sabi ko nga, ngayon, i-control natin ating sarili. Bawat gawain, merong nag-speak in tongues, merong nag-iyakan. Hindi talaga mapigil. Sabi, tayo na lang magpigil kasi nagreklamo na yung mga kapitbahay natin sa baba. Pero ang hirap magsalita. Pero dito, malaya tayo, mga kapatid, na magpuri sa ating Panginoon. Walang sumisita sa atin dyan na huwag kayong magpuri sa Diyos. Walang sumisita sa atin na dandahan lang kayong magsalita, magpuri sa ating Panginoon. Samantalang sa bansa ng Saudi Arabia, ang hirap magsalita para kinukontrol mo sa sarili mo dahil mayroong nakagalit sa iyo. Pero gawin pa man, laging puspos ng kapangyarihan natin Panginoon. So how about us, mga kapatid? Bakit parang pigil tayo magpuri sa ating Panginoon? Ano ba talaga? Mature na ba talaga kayo? O sanggol pa lang? Alala ko po yung anak ko, pag tinuturuan mo, wapalakpak siya. Pag hanggang doon lang. Kasi sanggol pa lang kasi. Lahat ng mga mature, magsabi praise the Lord. Praise God. Yan ang dapat. Praise God. Hindi tayo nahiyang magpuri sa ating Panginoon. Hindi tayo mahiyang sumamba sa Kanya. Hindi tayo mahiyang mag-response sa salita natin Panginoon. Hindi na kailangan magsisigaw ako dito. Kung ang salita ng Diyos nagkwiki sa inyong mga puso, magsibigin, praise the Lord, Amen! Praise God! Ba kailangan pantapikin? O baka mayroong tinatawag spiritual amnesia. Sabi nila, kailangan pang iuntog uli. Huwag pasubrahan, huwag sa kanto, baka masugatan. Praise God! Pero nakatawa, mga kapatid, pero totoo yun. Marami pong mga, sabihin natin, dito lang tayo sa atin, huwag na sa labas. Mga end-time message, blah. Ang tagal naglilingkod. Pero punong-puno pa rin pagka matampuhin, punong-puno ng selos, at iba't iba pa, mga kapatid. At minsan nanalangin, minsan hindi. Minsan umatin, minsan hindi. Alam nyo bakit? Kailangan talagang iuntog siya. Baka nakalimutan niya ang kanyang sarili. Na napaka-special siya sa paningin natin Panginoong Kristo.
Patunayan ko sa inyo mga kapatid kung gaano kayo ka-importante sa paningin natin Panginoon. Praise God. Basahin ko sa inyo itong message na ito para magising kayo. Kung nagkaroon kayo ng tinatawag spiritual amnesia, basahin ko ito sa inyo mga kapatid kung gaano kayo ka-importante sa paningin natin Panginoon. Praise God. Hallelujah. Willing pa ba tayo? Amen? Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Parang interesado kayo. Praise God sa message na Hear Ye Him, 1957. Basahin mo dito mga kapatid. Sabi na ito, no matter how insignificant you may sense to be, your soul is worth 10,000 words. Sometimes I go down in Tennessee, I was standing at a great museum, and I was looking in the glass with some young fellows was standing next to me, and was showing the chemicals worth of 150 pounds, man. And it might surprise you to know how much you are really worth. Tutukoy dito yung malaking tao na ang timbang niya 150 pounds. Pero sabi niya, showing the chemicals worth of 150 pounds, man, and it might surprise you to know how much you are really worth. If you are in good health, a good, strong man, at 150 pounds worth 84 cents. Magkano lang ang presyo mo? Pinakamalaking tao dito. Sino ba? Pinakamalaking tao dito. Gano'n ka man kataba, gano'n ka man kabigat. Ang timbang mo, sabi nito, ang halaga mo, 84 centimo. Praise God. Magkano sa nipa? 35 peso lang pala ang presyo. Hallelujah. 84 cents. Well, you are not worth very much, are you? Just about enough whitewash to sprinkle a hen's knees, a little bitty calcium, and so forth. All with up to 84 cents worth of chemicals in your body. Kaya bakit 84 cents? Ito yung sinusunog. Ano bang tawag doon pag sinusunog? May kremit. Tapos ilagay sa isang malit na parang botilhan. Ganun pala ang presyo mo. Kaya pala ang liit lang. Jar. O yun. Jar pala ang tawag nun. 84 cents lang pala ang presyo. 35 peso lang sa pira natin. Praise God. Diba? Ganun man kalaking tao yan. Sino ang pinakamatangkad, pinakamalaking tao sa buong mundo? Ang presyo niya, 84 cents lang. 35 peso lang. Tuloy natin mga kapatid. 84 cents worth of chemicals in your body. One young fellow said to the other, he said, John, we are not worth very much, are we? I thought this was a grand opportunity. I laid my hands on each one of the boy's shoulder as I stepped between them, and I said, that's true, son. We are not worth very much in this body. But in that body, God a soul in it. That's worth 10,000 words. Hallelujah! Mas nais ko lang sabihin sa inyo mga kapatid, itong mundo na ating kinalalagyan ngayon mga kapatid ay isang mundo lang ito. Pero ang predestinated seed o elected bride of the Lord Jesus Christ, ang presyo niya cost ng 10,000 world. Hindi sapat mga kapatid ang isang mundong ito. Kailangan ba maghanap ng 10,000 mundo ang katumbas mo? Ngayon, kung na-amnesia ka mga kapatid, nagkaroon ka ng tinatawag spiritual amnesia, hindi mo yun makita. Pero ang presyo mo, 10,000 world. Walang katumbas sa iyo sa paningin nating Panginoon. Ang presyo mo, 10,000 world. Hallelujah. Kaya kailangan kang iuntog para makita mo yun. Praise God. At minsan, kung naglilingkod tayo, Lord, hindi mo nakakautin sa gawain. Baka hindi mo nakita ang sarili mo kung gano'ng kakahalaga sa paningin natin Panginoon. Pero kung nakikita mo kung gano'ng kaka-importante sa ating paningin natin Panginoon, hindi hadlang yung bagyo, hindi hadlang yung traffic, hindi hadlang anumang karamdaman, pupunta ka para sumamba sa ating Panginoon. Praise God. Hindi hadlang yung anumang karamdaman, anumang pagsubok. Nalala ko po si Brother Boy, Leonor mga kapatid. Sabi niya, kung hindi ako bibigyan ng pamasahe, lalakarin ko yung Pasig. At nilakad ganyan yung bandang Bagong Ilaw, nakarating dito.
Praise the Lord, purihin ng Panginoon. Hindi hadlang gano'n man kahirap mga kapatid. Kung sa puso mo handa kang maglingkod sa ating Panginoon, hindi hadlang yun. Kung nakita mo ang sarili mo kung gaano ka ka-importante sa paningin natin Panginoong Jesucristo, sabihin ko sa inyo mga kapatid, ang tagal pa ng Sunday, gusto ko nang pumunta sa gawain. Ang tagal pa ng Wednesday, gusto ko nang pumunta sa gawain. Nami-miss mo nang dumalo sa gawain. Hallelujah. Kung nakita mo yun. Pero kung hindi mo nakikita yun mga kapatid, lopay-pay ka. Tuwang-tuwa naman si Satanas. Yan ang gusto ko. Praise the Lord. Tuloy natin mga kapatid. Hallelujah. But in that, saan tayo ba? God's a soul and that's worth 10,000 world. But we want to take care of this 84 cents. Ito yun. Inalagaan natin yung 84 cents. Tuloy natin. We give it the best of clothes. Feed it the best of foods. And put a $10 hat on it. Lagi natin yung magandang sombrero. And oh, how we love to take care of this 84 cents. But that soul, we just let it grab over in the old world and anything else, not noticing or paying any attention to it. Drag it down to church and sleep while the preacher preaches 20 minutes. Hallelujah! Kaya pala gusto yung pumunta doon sa church at nag-preach yung isang preacher 20 minutes ka na, natutulog pa sa sulok. Hallelujah! Yun ba gusto natin? Tuloy natin mga kapatid. Hallelujah! Nag-enjoy ba tayo? Amen? Hallelujah. Walang inaantok sa atin dito ngayon. Hallelujah. Hindi lang para sa akin to mga kapatid, para sa ating lahat. Tuloy natin. Sabi yan, not noticing or paying any attention to it, drag it down to church and sleep while the preacher preaches 20 minutes and have a deacon's meeting that he preached too long. Nag-apila ngayon yung mga deacons. Ang haba ng pangaral mo. Pero 20 minutes lang, nakatulog na yung mga tao. Praise God, nagreklamo ka agad yung deacons. Brad, sobrang haba yung pangaral mo. Yung pala 20 minutes lang. Nahabaan na sila. Hanggang, anong oras tayo, Pastor? Praise God, praise God. Hindi natin pahabaan ang gusto mga kapatid. Hallelujah. Parihin ng Panginoon. Hallelujah. Tuloy natin. And have a deacon's meeting that he preached too long. That soul is worth 10,000 words. Praise God. At nais kong sabihin sa inyo mga kapatid, alam natin ang tao, kaibahan natin sa hayop. Ang hayop, mayroon sila tinatawag body at spirit. Yung body, yung dust, yung flesh, yung spirit, yung tinatawag, sabi sa Genesis, yung tinatawag breath of life. Na ang Diyos din naglagay sa kanya ng hilinga. At ang lahat na yan, sabi, ang buhay babalik sa Diyos. At ang laman nito babalik sa lupa. Ang kaibahan natin sa hayop, kompleto tayo. Mayroon tayong body. Ito yun. Physical natin na katawan, body. At mayroon tayong spirit, yung tinatawag breath of life. Yung hininga. At pangatlo, mayroon tayong kaluluwa. Praise God. Kaibahan natin, ang mga hayop, wala silang kaluluwa. Mayroon tayong kaluluwa. Pero hindi lahat na mayroong kaluluwa ay ligtas nga. Nais ko lang linawin sa inyo mga kapatid. Kailangan malaman ninyo, oo nga, may kaluluwa ako. Pero ang tanong, may binhi ka ba? Ang Diyos ba ay naglagay ng binhi sa kaluluwa mo? Dahil kung kahit mayroong kang kaluluwa, tingnan natin mga kapatid. Bakit ang daming mga tao sa buong Pilipinas, ba't ilan lang tayo dito ngayon? Baka wala silang binhi, nilagay ang Diyos sa kanilang kaluluwa. At ang mag-response na salita ng Diyos, yun lamang, ang Diyos mismo, naglagay ng binhi doon sa kaluluwa na yun. Praise God. At yun din nyo, mag-quicken sa tuwing makarinig sila salita ng Diyos. Yun na yung time na magbasa ka na ng spoken words, mag-quicken ito. Dahil because, merong sin. Nawa sa oras na ito, meron tayong binhi. Hindi ako pwede magturo. Siguro Brad, wala kang binhi. O sa wala kang binhi, hindi pwede magturo. Ang Diyos nakaalam niya. Ikaw mismo nakaalam kung may binhi ka o wala. Praise God. Hindi na kailangan ni Pastor na hampasin kayo.
Ang Diyos nakaalam kung may binhi kayo o wala. Praise God. Purihin ang Panginoon. Nagising na ba tayo? Magkano mang halaga ninyo sa paningin natin Panginoon? Worth ng 10,000 world. Ang halaga mo ay 10,000 world. Yung taong pisikal na katawan, sabi ng binasa natin kanina, hear ye him, na message na ito. Pinakain natin, dinamitan natin pinakamagandang damit, plansado pa. Praise God. At may sapatos pa, pinaganda natin. Pero ang presyo niyan, 80% lang. Paano yung kaluluwa natin? Na merong binhi, na lagay ang Diyos. Pinahalagahan ba natin ito higit sa ating pisikal na katawan? Praise God. Baka naumayat na yan. Praise God. Kung nalala nyo mga kapatid, sinabi ng prophet, yung dalawang aso, yung black dog saka white dog. At palaging nagubuno, ang sabi ng message. At nagtatanong yung tao, sabi niya, alin bang lagi mong pinapakain? Ang malakas. Sabi yung lagi yung pinapakain, yun ang lumalakas. Kaya itong tipo ng laman, ito yung black dog natin, yung laman. Pag lagi natin pinapakain ito sa mga bagay sa mundong ito, manghihina yung kaluluwa mo. Kaya kung alin dito ang lagi mong pinapakain, lagi kang malakas. Praise God. Sana nakuha ninyong ibig ko sabihin mga kapatid. Sana nakasik sa inyong mga puso. Praise God. Hallelujah. Let's ko rin basahin ang message na Ephesians parallel to Joshua. Yung paragraph page 5. Let's kong balikan ito mga kapatid. Page 5, paragraph 35. Sabi dito, now I've typed it with Joshua. If you notice, Israel was brought up out of Egypt. And there's 3 stages of their journey. One stage was leaving Egypt. The next stage was the wilderness. And the next stage was Canaan. Now Canaan does not represent the age of the millennium. It only represents the age of the overcomer. The dispensations of overcoming. Because in Canaan they killed and burned and took cities, and there will be no date in the millennium. At tinipo din ito sa paragraph 37. But another thing that it does, it brings up justification by faith after they believe, and Moses and left Egypt, sanctification through following under the pillar of fire and the atonement of the sacrificial lamb in the wilderness, and then entering into a land that had been promised. Praise God. At kung nagbasa ka ng Bible at message mga kapatid, yung bansang Israel, nung nag-come out sila, yung tinatawag na Third Exodus, ito yun. Yung unang paglabas nila galing sa Egypt, yung unang journey nila galing sa Egypt, iniwanan nilang Egypt. Then pangalawa, pumaroon sila sa deserto, wilderness. At alam niyo mga kapatid, sa deserto, ako mismo nakapunta ako sa deserto, sa dako ng Middle East, ang dami mga cobra doon. Ang dami mga bayawak doon. Akala natin walang mga bayawak doon. Meron din mga bayawak, dami mga scorpion doon. At ang sabi ng message mga kapatid, binasa natin ngayon, yung 2,000 na nag-come out galing sa Egypt, lahat yun ay namatay sa deserto. 2 lang ang natitira, Joshua and Caleb. Praise God. Alam nyo bakit? Dahil nung nag-come out sila galing sa Egypt, nalaala pa nila yung mga ari-arian nila sa Egypt. At unti-unti sila nagreklamo sa kanilang pastor na si Moses. Ang sabi nila, mas mabuti pa doon sa Egypt. Merong bawang doon. Merong sibuyas doon at merong karne doon. Samantalang dito, nagtitiis kami sa mana nga lang. Hallelujah. Praise God. Hindi na nga sila nagtrabaho, pinapakain na sila, nagtatampo pa. Gusto ko pa bumalik sa Egypt. Meron mga manampalataya, sabihin natin sa mensaheng ito mga kapatid, nung nag-come out siya sa sanlibutan, gusto pa niyang bumalik sa dati niyang buhay. Ibig sabihin, hindi talaga totally siya, nag-come out. Gusto pa niyang balikan yung dati niyang buhay.
Pero sabihin ko sa inyo mga kapatid, walang pagkaiba tayo sa aso kung ganun ang karakter natin. Sabi ng Bible, yung aso, kahit paliguan mo yan, pag sumusukay, excuse me, doon sa term na yan, pagkatapos kakainin yung suka niya. At masahol pa yung tao na yun, na galing na sa Egypt, nag-amot, bumalik uli sa Egypt, mas masahol pa siya sa dati yung buhay. At tungtuan ka, ilang paso ka niya at hindi ka na maging ganun. Walang pag-iba din sa baboy mga kapatid. Ganun din. Ilang beses mo paliguan sing araw, babalik uli sa putik yun. Ang tanong, nakalabas nga ba talaga siya sa Egypt? Ano bang Egypt sa ating panahon? Ang mundong ito mga kapatid. Praise God. Pinalabas tayo sa mundong ito. Tumungo sa salita natin yung Panginoong Kristo. Praise God. Nakalabas na nga ba tayo? Hallelujah. Hindi ko alam mga kapatid, ang situation ng inyong mga puso, ang kondisyon ng inyong mga puso. Hindi ako pwede magturo. Pero kayo mismo nakaalam kung ano ang ugnay nyo sa ating Panginoon. Kung ano ang relasyon nyo sa ating Panginoon. Kahit si pastor, hindi kayang basahin laman yung puso nyo, ay ganun ka. Hindi kayang basahin. Pero nabasa ng ating Panginoon ngayon ang puso ng bawat isa. Kaya ba, nakalabas na kayo galing sa Egypt? At pumasok na kayo sa pangalawang stage. Doon sa wilderness. Praise God. Hallelujah. Lahat ng mga reklamador, lahat ng nagtampo, naiwan sa wilderness yung mga kapatid. Doon sila namatay. At dalawa lang nakapasok. Joshua and Caleb. Ibig sabihin ng Joshua, Jesus. Kaya sabi ng Scripture, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Pag tumingin ka sa iyong kapatid, mabibigo ka. Pag tumingin ka sa iyong kapwa, mabibigo ka mga kapatid. Kasi bawat isa sa atin dito, mayroon tayong mga kahinaan. Kaya palagi sinasabi ng ating kapatid na si Apostol Pedro, si Apostol Pablo, tumingin kayo sa ating Panginoong Kristo. Wala akong mabasa na tumingin ka ganito. Although, binanggit niya, follow me as I follow Christ. Pero pinakasento pa rin, si Kristo pa rin. Dahil pinapakita niya sa kanyang sarili na naglilingkod siya sa Diyos na may buong katapatan. Praise God. Tama na bang oras ko? Praise God. Hallelujah. At nilinaw niya, yung pangatlong stages, the next stage was Canaan. At nilinaw dito mga kapatid, yung Canaan, tipo din yung tinatawag baptism of the Holy Spirit. At dito, hindi sinabi na yung Canaan, yun yung millennium. Nilinaw dito mga kapatid na represent the age of the overcomer. Praise God. Pag nakalabas ka na galing doon sa Egypt, pumasok ka na sa wilderness, at nakalabas ka na rin doon, pumasok ka na doon sa Canaan, masasabi natin, ikaw yung tinatawag, overcomer. Church of the overcomer. Hallelujah, Kapastor Will. Praise God. Dito natin malalaman mga kapatid, overcomers nga ba talaga? Panay daing. Kahit man sa makasamaan ko sa trabaho, parang saging na ng hirap ng buhay. Sabi ko, huminga ka ng maayos, man. Nakahinga naman ng maayos. Bakit sinabi mahirap ang buhay? Di ba? Nakahinga ng maayos, ba't mahirap pa rin ang buhay? Nakahinga ka ng maayos, di magpuri ka sa Diyos. Hallelujah! Hindi ka nagkasakit, magpuri ka sa Diyos. Wala kang karamdaman, magpuri ka sa Diyos. Wala kang problema, magpuri ka sa Diyos. May problema man, magpuri ka sa Diyos. Hallelujah! Magpatuloy ka sa pagsunod sa kanyang kalooban. Praise God. Huwag kang tumigil. Pag tumigil ka, maiwan ka sa desierto. Kailangan makarating tayo doon sa promised land. Huwag kang tumigil, mga kapatid. Praise God. Pero hindi mo maiwasan. Meron talagang gustong manatili doon. O baka nag-enjoy siya, gusto ko na dito. Dami akong mahuling bayawak. Praise God. Nalala ko po yung isang Saudi na habang nakasakay ako sa taxi, may nakita siyang bayawak na tumawid sa kalsada. Biglang tinigil, hinabol yung bayawak. Sabi niya, pira to. Wala, binibinta pala nila. Praise God. Alam ko, mature tayo mga kapatid. Hindi po ako lang sa literal, pero type spiritual. Huwag tayong malibang sa mundong ito. Ang dami mga bagay sa mundong ito mga kapatid.
Pero huwag tayong masyadong tumutok sa mga bagay ng mundong ito. Ang sabi ko nga lagi sa mga kapatiran no, sa Saudi Arabia, kung kayo, higit kayo nagtitiwala sa inyong kumpanya, higit kayong umaasa sa inyong kumpanya, ang laking kumpanya, maganda ang kumpanya, ang daming mga beneficiaries, ganito katatag. Pero sabihin ko sa inyo, kung doon kayo nakadepindi, kayo ang pinakamabigong tao sa panahong ito, sa bundong ito. Alam nyo bakit? Malinaw pagkasabi ng Scripture, Matthew 24, verse 35. Basahin niyo mga kapatid. Matthew 24, verse 35. Tingnan natin. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Hallelujah! Ngayon ang Panginoon. Saan ka ngayon? Nakadepende ka sa kumpanya mo, nandito sa lupa. Umasa ka, mayroon kang aeroplano, doon ka nagsisitaas, pinalipas din yan eh. Pero isa lang pwedeng manatili ang purong salita ng Diyos sa ating panahon. Isa lang pwedeng manatili, mga kapatid. Yes, God. Dapat yun ang dapat panghawakan natin, ang salita ng Panginoon. Ito yung absolute message at mayroon tayong absolute interpretation ng spoken words, mga kapatid. Hindi mo kayang ipaliwanag ang Biblia kung wala itong mensahe ito, mga kapatid. Yan ang dapat panghawakan mo. Hindi naman masama magtiwala sa kumpanya. Pero higit ka magtiwala sa Diyos. Kami akda sa lahat ng mga bagay. Praise God. Hallelujah. Sana naabot ninyo, mga kapatid, yung pinag-aralan natin ngayon. Tinatalakay natin ngayon. Sana naabot ninyo, mga kapatid. Praise God. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Nag-enjoy ba tayo? Praise God. Hallelujah. Nais kong basahin din ito sa this message, Special Paralysis Joshua. Paragraph 53. Nais kong i-direct lang, i-jump, mga kapatid. Sabi dito, and now after you are in, that don't mean that you are out free from war. You still have to fight for every inch of ground you stand on. So see, Canaan did not represent the great heaven because it's war and troubles and killings and fightings and so forth, but it did represent this, that it must be a perfect walk. Sabi niya, and there's where the church is fulfilling today. In that walk, do you know that even your own behavior can't knock somebody else out of getting beheld? Your misbehavior of unconfessed sins of your believers can cause this church to bitterly fail. And at that day of the judgment, will be responsible for every bit of it. Or you say, now wait a minute, Brother Branham. Well, that's the truth. Think of it. Hallelujah. Ang sabi ng iba, sabi ko nga kay Bargis Talawi, Brad, tinanggap mong mensaheng ito, humanda ka na. Kasi ang mensaheng ito, hindi ito basta-basta lang sumali ka sa isang piging o handaan. Galit na galit sa iyo. Dito mo lang marinig sa mensaheng ito na isang genuine na manampalataya tumanggap sa mensaheng ito. 200 million demons na nagmamasid sa isang tao lang. Kaliwa, kanan, harap, likod. Mayroon nagmamasid. Bawat sandali, bawat kilos mo, minabasyan ni Satanas. Sabi na, clever masyadong believers nito. Kasi paano yan? 200 million demons. Konting pagsubok ko lang, iyak-iyak na kaagad tayo eh. Samanang mayroon 200 million demons. Dumaan siya ng pagsubok. Oo nga, Brad. Parang na-realize niya, natutukoy siya na sabi. At nalala ko po, yung sinabi din na message, si Abraham Lincoln nagsabi, sabi niya, in time of peace, prepare for war. Sa panahon na walang gira, walang gulo, ihanda mong sarili mo sa another na pakipagbaka. Gusto mo natin o ayaw mo natin tanggapin. Pero nandito tayo ngayon, mga kapatid, sa pakipagbaka. Ihanda natin sarili. Hindi natin alam kung ano mangyari bukas. Pero tiyakin natin, kung ano mangyari bukas, nanatili pa rin tayo nakatayo sa salita natin Panginoon. Nanatili pa rin tayo ng hawakan sa salita natin Panginoon. Praise God. Dapat yung alam natin, dapat tiyak natin sa ating sarili. Praise the Lord. At ang nilinaw dito,
na maraming mga iglesia na nabigo ngayon sa ating panahon dahil sa kanilang misbehavior, yung kanilang di tama na paglakad. Daming nabigo, mga kapatid. One time nga, nanibitahan ako ng church sa denomination doon sa Saudi. Pagkatapos ako, nag-preach ng tinatawag, the Unwelcome Christ. Nag-enjoy sila. Talagang lakas ng hatak. Palakpakan sila. Parang revival. At ang comment ng iba, ang sakit naman ng pangaral mo. Sabi, balik ka. Pero ang iba, ayaw din bumalik. Gusto nila salita ng Panginoon. Problema lang, paano nila sa buhay ito salita ng Diyos. Praise God. Talagang masakit ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Scripture, tabak yan. Na 2 talim. Ngayon, pag natisod ka sa salita ng Diyos, isa lang ibig sabihin noon. Pag natisod ka, ayaw mo na talaga. Isa lang ibig sabihin noon. Kapag ikaw ay anak ng Diyos o priestadong binhi, kahit tagpasin ka pa, babalik ka pa rin. Hallelujah. Masaktan ka na salita ng Diyos, babalik ka pa rin. Kasi yun ang sekreto para lumago ka. Kailangan tagpasin ka. Ngayon, pag natapas ka na, babalik ka pa rin hanggang hindi mo na malayan, lumalago ka na bala. Tatawanan mo lang sa Satanas, sige ka, lapit ka pa. Matatag na ako, hindi na katulad noon. Praise God, naghahamon ka na ngayon. Praise God, purihin ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Salamat sa ating Panginoon. At naniwala ako na sapat na siguro yung salita ng Panginoon na narinig natin ngayon. Praise God. Praise God. Nais kong basahin, mga kapatid, itong message na hindi yata nalagay dito. Dito. Ang message na church. The church and its condition. Ang iglesia at ang kanyang situation o kalagayan ng church. Church condition. 1956. Sa page 21. As kung basahin ito, mga kapatid, sa page 21, paragraph 116. Magtatapos na po ako, hindi na po ako magpakalawig pa ng husto. At nais ko rin ibigay sa ating pastor. Ang sabi dito, sa page 21, paragraph 116. So, here some time ago, about 100 years ago, there was a great Christian lived in the southwest United States. His name was Daniel Carey. Daniel Carey, a wonderful man, a godly man, a sainted man, a real Christian, a man that everybody thought so much of, such a wonderful person. And the story goes that he died or went into a trance. And he said, as he went up to heaven, of course, when he died and when he got to the pearly gate, the caretaker came to the door and said, who are you? Praise God. Mag-ingat tayo, mga kapatid. Dahil sabi na ng Bible sa Matthew 7:21, hindi lahat magsasabi yung Panginoon, Panginoon ay makapasok sa kanilang langit. At sa eksenang ito, yung caretaker sabi, who are you? Nagtatanong sa kanya, sino ba kayo? Come to the door and said, who are you? Next, tuloy natin, he said, I am the evangelist, Daniel Carey. I have won thousands of souls to Christ, and I want to come in. This morning, my life's journey is ended on earth. I have no place to go now. That's the way it's coming to you some morning. Sinners, that's the way it's coming to you. Backslider, sabi niya, that's the way it's coming to you. That's grieve the Holy Spirit away from them. Not be gentle and tender anymore. You haven't cried for years. You haven't blushed for I don't know when. And all the modesty is gone from you. Sure, but it's going to come to your door one of this morning. And as the gentle Holy Spirit comes and knocks, why don't you just let Him in? Praise God. At sa ating panahon, sa Revelation chapter 3 verse 20, di ba? Alam natin sa mga churches ngayon, ang Holy Spirit
Hindi nasa loob ng church. Nasa labas ng church. Basahin nga natin mga kapatid, Revelation chapter 3 verse 20. Nasa labas na ng church. Sabi, behold, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come in to him and I will sup with him and he with me. Napansin man ninyo mga kapatid, nasa labas na talaga, nakakatok na lang. At ito po nangyari yon sa church ngayon. Alam niyo bakit? Sa dami ng mga program sa church. 20 minutes nga lang, natulog pa yung isang nakikinig. Nakikinig, natulog. Ang dami pang program na sinisingit. Praise God. Ay nangyari, ang Holy Spirit na doon na sa labas. Hindi na makapasok. Ito yung sinabi mga kapatid. Ito yung palahala sa lahat, hindi lang sa akin. Sabi niya, and the Gentiles Holy Spirit comes and knocks. Why don't you just let Him in? So when Daniel Carey come there to the gate, they went and said, well, see, if you got your name here, they looked all around. They couldn't find any name. Said, no, there's no Daniel Carey here. There's problema. Di ba sabi sa Luke, inutusan niya yung 70, iba pa mga alagad niya, maghayag ng salita natin Panginoong Kristo, mangaral ng Ebanghelyo. At nakita nila, even ang klaseng demon spirit, nagpasakop sa kanila, sa kapangyarihan na binigay natin Panginoon. Anong bumalik na sila, tuwang-tuwa sila at kinukwento nila sa ating Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kayong magalak na kahit ang demon spirit man, kahit ang lightning ng demon spirit ay sumuko sa inyo. Magalak kayo na yung pangalan nakasulat doon sa aklat. Sa langit. Praise God. Pero sa amin ng Bible, pero sa pagkataong ito si Daniel Carey. Sabi niya, bakit wala akong pangalan dyan? If you got your name here. They look all around. They couldn't find any name. Said, no, there's no Daniel Carey here. Oh, he said, surely he said, I am an evangelist. He said, I've won soul to Christ. He said, I've tried to do the things. That's right. The caretaker said, sir, I'm sorry to tell you that. To tell you, but there is no Daniel Carey here. Said, I tell you what you might do. Said, we have the rights here to take your case. Sabi niya, he said, but do you want to appeal your case? You can appeal it to the white throne judgment. If you want to, but said, we have no mercy here for you at all because we don't have you here. There's no mercy for you. Said, do you want to appeal your case? Sir, what more can I do but appeal my case? Well, then, you can go at the white throne judgment and appeal your case there. Hallelujah. Daniel Carey said that he felt himself going through the speech for about an hour. Said he come into a place, it got lighter. Said, farther he went, the lighter. It was 100 times, thousands of times, brighter than the sun ever shines. And said, he was trembling, and said, when he got into that light, heard a voice say, was you perfect on earth? Mayroon siya narinig na tanong, sakdal ka ba nandun ka sa lupa? Just come out of light. He said, no, I wasn't perfect. God trembling said, did you always play honest with everybody? He said, no. A few things come to my mind that wasn't just exactly honest about. Said, no, I guess I wasn't honest. Hindi ako tapat. Sabi niya, said, did you tell the truth in every kiss in your life? Said, no. Hallelujah. Remember some things I told you that wasn't shady. That was shady. I never was truthful. Just exactly. Said, then did you ever take everything that did not belong to you? Anything? Money? Anything else that didn't belong to you? Said, he thought on earth that he was pretty good, but he was condemned. Said, no. I took things that didn't belong to me. He said, then you wasn't perfect. Hindi ka sakdal. He said, no, I wasn't perfect. Said, he was looking any minutes for the blast to come from that great light from where the dove rests. Condemned, said, just. Then he heard a voice behind him that was sweeter than any mother's voices he had ever heard. Said, he turned to look on the sweetest face he ever saw.
sweeter than any mother's flesh, was standing before him. Then he said, Father Daniel Carey stood for him down on earth. It's true. He wasn't perfect, but stood for me. He stood for me on earth. Now I'm going to stand for him. And heaven take all of his sins and put them over on my account. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sino ba dito ang perfect na? Pakitaas yung kamay. Walang perfect sa atin dito, mga kapatid. Hallelujah. Isa lang perfect, mga kapatid, ang ating Panginoon Kristo. Ang dami nating nagawang kamalian. Minsan hindi tayo naging tapat sa Diyos. Ang dami nating mga pagkukulang. Ang dami nating pagkakasala, pagkamali, mga kapatid. Sa kabila noon, mayroong tumayo para sa atin. At walang iba ang ating Panginoong Kristo. Siyang tumayo sa atin. Siyang tumayo sa inyo, mga kapatid. At sinabi niya, wala kang kasalanan. Ako ang tumayo ngayon para sa iyo, para makapunta ka doon sa langit. Praise God. Purihin ang Panginoon. Praise God. Sa James chapter 1, verse 22, nais kong basahin, mga kapatid, ang ating mga Biblia. Praise the Lord. Hallelujah. James chapter 1, verse 22. Ganito po ang pagkasabi, But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Praise God. So, sabi sa Tagalog, datapwat maging tagatupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Praise the Lord. Ang dami natin mga message book, mga kapatid. Meron tayong Biblia, meron tayong mensahe. Tambak na nga doon sa mga kabinet natin. Nalala ko po si Umpad, Bobby Umpad, sabi kailang tayo ay willing tayong pumatay, magpakamatay. Pumatay ng mga ibis at daga, kumain ng mga spoken words. Yung sabi niya, kasi hindi nga na kasi nagalaw itong basahin yung spoken words. Samantalang doon nakatambak na lang. Praise God. Ang sabi na binasa natin, sabi ni James, hindi lang tayo tagapakinig, kundi tagatupad ang salita namin, Panginoon. Sa oras na ito, kung hanggang pakinig lang kayo, mga kapatid, useless ang paglilingkod nyo sa ating Panginoon. Useless ang pagpunta nyo dito tuwing Wednesday, tuwing ano pang mga activities, mga kapatid. Pero kung nandito kayo, naglilingkod kayo, hindi lang tagapakinig, kundi tagatupad ang salita ng Diyos, masabi ko sa inyo, patungo na kayo sa pagiging matured sa inyong panampalataya sa ating Panginoon Kristo. Meron pa akong basahin sa 2 Corinthians chapter 13. Ating mga Biblia, 2 Corinthians chapter 13. Verse 5. Ito ang pagkasabi, examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves, know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Itong mapanganib. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nang asa panampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman? Sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo. Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Praise God. At ang sa amin na message, mga kapatid, na sa bawat sandali ng buhay natin, dapat i-inventory natin ang sarili natin. Anong inventory? I-check up mo sarili mo. Alam mo yung sarili mo. Ano na kayang personal kong relasyon sa Diyos? Ano na kayang status ng buhay ko bilang isang end-time message believer? Kaya sabi na message, kailangan natin mag-inventory tayo sa ating sarili. Walang exemption dito. Mga baguhan, maging matagal na. Kailangan mo i-inventory yung sarili mo. Baka merong nawala doon. Sayang naman kung mayroong pang nawala. Praise God. Kaya ito sinabi ng scripture binasa natin kanina. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nang asa panampalataya. Baka hindi kayo nanampalataya na. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganin nyo nalaman sa ganang inyong sarili? Si Kristo ay nasa inyo maliban na kung kayo'y itinakwil na. Praise God. Maraming kumpiyansa tayo sa sarili natin. Sabihin natin, ngayon,
15 years na ako naglilingkod sa mensaheng ito. Proud na proud ka. Pero kumusta naman ang iyong panampalataya? Talagang matured ka na ba talaga o immature pa? Maring proud na proud tayo sa sarili. Tinanggap ko ang mensaheng ito ganito pang year. At parang nagmulaki pa tayo sa ating sarili. Pero kumusta ang sarili mo ngayon? Yung personal mong relasyon sa ating Panginoong Kristo. Ginawa mo ba yun? Mag-inventory sa sarili mo? Praise God. Meron pa akong last verse na basahin sa 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10. Hallelujah. Sa verse 12, sabi dito, wherefore let him that thinketh standeth, take heed lest he fall. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Kung masyadong kumpiyansa sa sarili, nakatayo pa rin ako sa kabila ng pagsubok. Pero alamin mo nga sarili mo, alamin natin sarili natin mga kapatid, kung totoo nga ba tayo nakatayo pa sa salita natin Panginoon. Praise God. Basahin natin scripture. Pag binasa mo ito, nag-enjoy ka pa. Mari nakatayo ka pa ngayon. Pero kung binasa mo ito at hindi ka na sarapan, hindi ka na nag-enjoy, mayroong malaking question yung mga kapatid. Praise God. Hiling ko tumayo tayo. Naniwala akong sapat na ang salita ng Panginoon. Narinig natin. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Manalangin tayo mga kapatid. Oh, hallelujah Lord Jesus Christ. Ama, maraming salamat po sa iyo Lord. Sa iyong mga salita na aming napagsalusaluhan Lord sa umagang ito, Panginoon. Inamin namin sa aming sarili, Lord, na hindi kami matured enough, O Lord God. Marami kaming pagsala, pagkulang, O Lord. Pero willing kami, Panginoon, na magpakurik sa aming sarili at tanggapin ang iyong mga salita, Panginoon. Lord, kahit man gano'ng karami yung mga salita na nabitawan ko ngayon, kung hindi tumago sa puso ng bawat isa, walang pagkaiba. Sinabi ni James, Lord, mga taga-pakinig lang kami at hindi namin magawang isabuhay yung mga salita. Ninadaya lamang namin ang aming sarili, Panginoon. But sa oras na ito, nais namin maging tutuos sa iyo, Lord Jesus. Nais namin maging tapat sa iyo, Panginoon, sa lahat ng mga bagay, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, extend mo yung biyaya sa aking mga kapatiran, Lord, sa oras na ito. Hallelujah. Hindi ko kayang tugunan o punan ang kanilang mga pangailangan, Lord. Ikaw lang po ang pwedeng tumugon, Lord. Magpuno sa kanilang mga pangailangan, Ama. Oh, i-bless mo aking mga kapatiran, Lord Jesus. Kung anumang narinig nila, Panginoon, yung magawa nila tanggapin sa buhay, Lord, ay yung mga salita. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po, Lord. Purihin ka po, Panginoon. Salamat po, Lord, sa malaking privilege, Lord Jesus. Tulungan niyo po kami, Panginoon, para maiwasan namin hindi lumago, Lord. Tulungan mo kaming lumakad ayon lamang sa iyong mga salita. Marami kaming plano, marami kaming binabalak sa buhay namin. Dapat ikaw pong masunod sa buhay namin, Panginoon. Salamat po sa iyo, Lord Jesus. Binabalik ko po sa iyong kapurihan, magpasalamat. Sa iyong dakilang pangalan ay ang Panginoong Jesus Kristo. Amen. Praise God. Tapos kung ibigay kay Pastor. Amen. Ang ating panalangin ay dapat maging tulad sa sabi ng awitin, make me more like you. Make me more like you. Let me grow into that image, Father, till I become the very reflection of your image on the earth. Amen. Amen. Kung alam niyo, awitin, let's just worship Him, thank Him for the word this morning. Make me more like Thee, Jesus. Make me more like Thee. Give me a heart that's filled with love. Give me a heart
that's filled with love and make me more like. Di ba napakagandang panalangin niya? Gawin natin panalangin ngayong umaga. Sumabi kayo sa pagkawit. Oh, make me more like thee. Jesus, make me more like thee. Help us, Father. Give me a heart that's filled with love and make me more like thee. Amen. Sino bang nagnanasa ng ganyan ngayong umaga? Amen. Ang sabi ng scripture, let us go on unto perfection. Magpatuloy tayo, huwag tayong titigil. Hanggat narito tayo, may paglago tayong kailangang maranasan. May bago tayo manalangin bilang pagtatapos, naalala ko isang kwento. Dahil Father's Day naman, tungkol sa mag-ama. At palagay ko angkop din dun sa mensahe ng ating kapatid. Amen. Sa loob lamang ng ilang sandali, please, bigyan niyo ako ng panahon. Yung isang anak niya ay gumraduate na. At sa araw ng kanyang graduation, ay nagsabi yung kanyang anak na, gusto ko sana ang regalo mo sa akin, tatay, dahil ikaw ay isang, tawag dito, matagumpay na businessman at ang yaman-yaman mo na. Gusto ko sana yung nakita nating sports car doon sa showroom, yung nadaanan natin, yun ang gusto kong regalo mo sa akin. At sa madaling salita, nung siya'y gumraduate, araw ng kanyang graduation, pagpunta niya sa opisina ng kanyang tatay, inabutan siya ng isang bagong Biblia. Tapos ay tinanggap niya yung Biblia dahil sa disappointed siya dahil ang sabi niya, yaman-yaman mo, ito lang bibigay mo sa akin. Ang ginawa niya, isang tabi niya lang yung Biblia, binaton siya sa isang tabi. At magmula noon, hindi na sila nagkita ng kanyang tatay. Hanggang sa mamatay na yung kanyang tatay. Nabalitaan niya na lang, mamamatay na. Dali-dali siyang pumaroon, pero hindi niya inabot na buhay yung kanyang tatay. By that time, ay matagumpay na rin yung anak. Siguro isang mahusay na businessman din at naging mayaman na siya. At pagbalik niya doon sa lugar kung saan binigay ng kanyang ama yung kanyang regalo, nakita niya ulit yung regalo at naalala yung kanyang tatay. At nung buksan niya yung regalo, amen, yung Biblia, ganun pa rin, bagong-bago pa, nakabalot pa. Nung buksan niya, ay biglang nahulog yung susi nandoon sa loob ng Biblia. Susi nung sports car na kanyang hiningi sa kanyang ama. Kaya lang, hindi niya kasi tinanggap nung una, dahil akala niya, hindi tinubad ni Lord ng kanyang ama yung kanyang hiling. Ganyan tayo pagka tayo ay immature pa. Di ba? Hingi tayo ng panalangin. Pag tinigon ni Lord, hindi natin matanggap dahil hindi nakabalot ng katulad sa gusto natin. Wala siyang kaalam-alam na yung hiniling niya ay nasa likod ng Biblia ngayon. Gusto lang ng Ama na mag-mature siya, malaman niya, amen, na lahat ng matatanggap natin na mabuting kaloob ay galing sa Diyos. Galing sa Ama. Amen. Amen. Praise the Lord. Tulungan tayo ng Panginoon. Ano man ang ating hilingin, paano man sagutin ng ating Panginoon ito, magawa natin pasalamatan siya dahil alam niya kung paanong tugunin ang ating pangangailangan, ang ating kahilingan sa ating Panginoon. Yan ang isang tanda ng isang mature na believer. Sabi nga ni Brother Nelson, hindi na mareklamo. Ano man yung ibigay ni Lord sa atin, tanggapin natin. Panginoon, salamat. Dahil meron kang mabuti. Sa likod nito, may susi. Lord, may susi. Amen. Pwede ba natin awitin yung you're looking more like your father every day. Alam ko si Sister Nim pa kabisado yun eh. Please, kung matulungan tayo. Sino man nakakalam? Brother Jeff, you're looking more like your father every day. Sino man nakakalam nun? Okay. You're looking more like your father every day. Okay.
nakakaalam. Kahit yung chorus na lang muna siguro ngayon, kung walang nakakaalam dyan. Kung may nakakaalam, tulungan tayo. Maturity. Araw-araw may pagbabago. Nagiging mas kamukha tayo ng ating Ama. You're looking more like your Father every day. There's sure a family resemblance on your face. I can see it in the way you're living, and I can hear it in the things that you say. You're looking more like your Father every day. Looking more like your Father every day. God help us to be that. The sure family resemblance on the face. And I can see it in the way you're living. And I can hear it in the things that you say. You're looking more like your Father every day. One more time. Looking more like your Father. You're looking more like your Father every day. There's sure a family resemblance on your face. And I can see it in the way that you're living. I can hear it in the things that you say. You're looking more like your Father. Yes, you're looking more like your Father every day. Amen. Amen. Thank you, Lord. Tayong lahat ay mananalangin sa ating Panginoon. Amen. Taglay ang kahilingan yan sa ating puso. That we want to be like Him. We want to be like Him para sa mga anak natin. Tayong mga amang naririto, tulungan nawa tayo na maging tamang ehemplo sa ating mga anak. Gusto nating maging tulad ng ating Ama sa langit dahil siya ang tamang ehemplo ng pagiging tunay na Ama. Naway tignan natin ang kanyang larawan. Hindi ako naniniwala na merong sino man sa atin na magiging katulad ng ating Ama sa degree ng lahat ng kanyang attributes. We may be like Him, but not totally like Him. Ngunit, nawa, kung ano yung kaya nating abutin, ay ating abutin bilang mga ama. Maging tulad tayo ng Ama natin na tapat, masipag, mapagmahal, mapag-aruga, matatag sa panahon ng pagsubok, mabiyaya. Ang sabi nga, mahalin nyo maging ang inyong mga kaaway para maging katulad kayo ng inyong Ama na nasa langit. Dahil ang sabi, siya ay nagpapasikat ng kanyang araw, kapwa sa mabuti at masama, nagpapaulan, kapwa sa tuwid at hindi tuwid. Tulungan tayo ng ating Ama. At ako bilang pastor, ay tulad sa isang ama sa pananampalataya. At ang sabi ni John sa 3 John chapter 1 verse 4, there is no greater joy than to see my children walk in the truth. Alam ko na kung tatanungin natin ang Ama, ano bang nakalulugod sa Kanya? Wala nang mas nakalulugod pa sa Kanya kaysa ang makita tayo, mga anak, na lumalakad sa katotohanan. Kagaya sabi na ba na Nelson, hindi lang dumirinig, hindi lang nagsisimba, kundi pinamumuhay, nilalakaran ang ating mga narinig. Wala nang ibang mas magpapalugod sa Kanya kaysa ron. At nawa, yun ang maging desire natin bilang mga ama. Makita natin ang mga anak natin, amen, na lumalakad sa katotohanan. Yun ang maging desire natin bilang mga elders, amen, na maging ehemplo tayo upang yung mga sumusunod sa atin ay lumakad din sa katotohanan. Ibig sabihin nung kailangan lumakad tayo sa katotohanan. Nang sa ganun ay makalakad din yung mga sumusunod sa atin sa katotohanan. Ama namin, purihin ka dahil ikaw ay naging tapat na Ama sa amin. Panginoon, salamat. Hindi namin alam kung ano ibig sabihin ng Ama kung wala ka.
Ikaw ang tunay na Ama ng bawat isa sa amin na naririto. Salamat sa pagkakalinga sa aming pag-aruga, Panginoon, pagpapalaki, buong tiyaga, Panginoon, at pagsuporta sa amin. Sa pagpo-provide ng aming kakainin, Panginoon. Spiritually speaking, Father, salamat di ka nabigong magsugo ng mga mensahero sa bawat panahon dahil sa aming mga anak mo. Hindi mo nais, Panginoon, na kami ay kaladkarin ng mga dogma at kredo ng tao ng mga denominasyon, Lord, sa iba't ibang Diyos, iba't ibang katuruan, iba't ibang pagkaunawa. Naging tapat ka sa pagsusugo ng mga pinahirang lingkod mo. Oh God, na magpapakain sa amin ng tunay na salita mo at magpapalago ng aming pananampalataya, Lord. Magtatabas ng mga maling ideya namin tungkol sa iyo at magpapataba sa aming kaluluwa at maghahanda sa amin para sa araw ng pag-agaw. Salamat sa propeta na isinugo mo, Panginoon, sa aming panahon na naging tapat sa pagpapakain sa amin ng salitang napapanahon. Salamat dahil siya po ay naging isang amaring huwaran, Panginoon. Nawa, habang tinitingnan namin ang ehemplo ng kanyang buhay, ay ma-inspire kami at ma-impluwensya kami sa tamang paraan. Na kami maging katulad na ama ng aming propeta sa uling panahon. Kung paano siya naging katulad na ama ng ama namin na ikaw na nasa langit, Panginoon. Salamat po, Panginoong Jesus. Ngayon, Panginoon, alam ko, nakatingin ka sa pangailangan ng iyong sambahayan. Nakikita mo ang bawat pagkukulang at ito ay handa mong punuan. Panginoon, tignan mo kami sa dakong ito ngayon. Nakikita mo kung sinong may mga karamdaman at nangailangan ng hipo ng kagalingan mula sa iyo. Nalalaman mo kung sinong nangihina spiritually, Father. Kaya kailangan mo magpaalala sa pamamagitan ng mga ministro, Lord. At Lord, magagawa mo silang hipuin, Lord, sa mga sandaling ito para sila i-stir up sa kanilang pananampalataya. Panginoon, wag mong lampasan ang mga kapatid kong yun, Panginoon. Merong mga nagdarahop, Panginoon, sa kanilang pinansyal na kalagayan. Lord, hindi mo nais na maghirap lang ng walang kabuluhan ng iyong mga anak. Meron kang itinuturo sa kanila. Nawa, Panginoon, makita nilang mensahe mo sa mga sandaling ito. Kung meron pagkukulang, ipaalala mo, Panginoon. Ngunit wag mo silang bibitawan ng iyong kamay. Hayaan mo sila'y bumangon pagkatapos silang ma-realize ang kanilang pagkakamali at lumakat na nakahawak din sa iyong kamay. At magpatuloy hanggang sa kasakdalan, Panginoon, kagaya ng iyong paanyaya sa bawat isa sa amin. Panginoon, tulungan mo kami. Ama namin, nakadepende kami sa iyo. Hayaan mong kumapit kami sa iyong bisig na walang hanggan ngayong umaga. Hallelujah. As we commit everything into your hands, Father, lahat ng aming alalahanin, lahat ng problema namin, aming pinagkakatiwala sa iyo. Panginoon, katulad ni Daniel Carey, Father, maaring, Panginoon, puno kami ng mga kahinaan. At walang sino man sa amin maaring magsabi that we are sinlessly perfect, Lord. Lahat kami may pagkukulang. Lahat kami, oh God, nagkamali. Lahat kami hindi naging tapat ng lubos, Panginoon, kung aming itatapat sa liwanag ng iyong salita. Walang makatatayo sa ganang kanyang sarili at sabihin, ako ay naging matuwid. Ngunit, Panginoon, alam mo kung paano kami ay umasa sa iyong salita. Alam mo kung paano tinanggap namin ang iyong salita at pinagpalit namin ang lahat ng bagay para tumayo sa iyong salita. At ang iyong salita ang walang dungis, ang iyong salita ang walang kapintasan, ang iyong salita, Lord, ang sakdal. Ang iyong salita ay wala iba kundi ikaw. Ikaw ang kordero na nagdugo para sa amin before the foundation of the world. That's why we have a bleeding word, a bleeding message in this hour. At Lord, alam mo kung sino ang mga naninindigan, Lord, sa kabila ng kanilang mga kahinaan, alam mo kung sinong naninindigan para sa iyong salita. At katulad ni Daniel Carey, Lord, meron kaming katiyakan na pagharap namin sa dakilang liwanag na yon, sa kabila ng lahat ng mga kahinaan at kakulangan namin, makasusumpong kami ng aming kakumpletuhan sa kordero ng Diyos. At kami ay matatanggap hindi sa aming sariling katuwiran, kundi dahil sa kordero na tumayo para sa amin.
Kami tumayo para sa Kanya, Lord, dito sa ibabaw ng lupa. Pagdating ng araw na yun, siya ay tatayo para sa amin. Kaya nga, Panginoon, hindi lang po sa aklat ng buhay nakasulat ang aming pangalan, kundi sa aklat ng Kordero ng Diyos, Lord. Oh God, pag hinanap ang aming buhay dun sa Book of Life, katulad ng illustration kanina, hindi na nila masusumpungan dahil inilipat na ito sa Kordero ng Diyos, aklat ng Kordero ng Diyos. Dahil yung aming unang buhay, ang aming natural na buhay ay kapos at kulang. Ngunit nung kami isilang na muli, Lord, ang aming, Lord, spiritual na buhay, yun na, Panginoon, ang iyong kinikilala at tinitignan. Ang aklat namin sa Kordero na walang iba sa aming Panginoong Jesucristo na nagdugo para sa amin. What an assurance, Lord. Salamat po. Kami maghiwa-hiwalay. Taglay ang, Lord, paalalang ito sa amin. Paalala ng iyong kabutihan, kadakilaan, at katiyakan ng aming kaligtasan, Panginoon. Salamat po. Oh Lord, malakas man kami mag-amen o hindi man kami mag-amen o hindi, Lord. Kung kami tunay na kay Kristo, kami ay tinanggap sa Kanya at wala nang makapag-aalis sa amin, Lord, sa Kanyang kamay. Salamat po. Salamat sa lahat ng tugon mo sa umagang ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong aming dalangin. Amen. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon. Amen. God bless you. Lord bless you. You're looking more like your Father.